Employment generation mas lalakas pa ayon sa Malacanang. Sa gitna na rin yan ang inaasahang pagdami pa ng mga mamumuhunang maglalagak ng kanilang negosyo sa bansa na pakikinabangan ng maraming mga Pilipino. Si Alvin Baltazar na Radyo Pilipinas sa Balitang Pambansa. Ipinahayag ng palasyo na marami pang mga negosyanteng nais na maglagak ng kanilang investment sa bansa. Ang pahayag ay ginawa ni Palace Press Officer at PCO Undersecretary Atty. Claire Castro sa gitna ng patuloy na pag-akyat sa bilang ng mga may trabahong mga Pilipino nitong January 2025. Ayon kay Castro, makakatulong ang mga inaasahang papasok na pamumuhunan hindi lamang para mapalakas pang lalo ang ekonomiya. Nakakahulugan lang anya ito na maayos ang programa patungkol sa employment generation para sa mas maraming mga Pilipino. Isang hakbangan ni Castro na ginagawa ng pamahalaan upang mas maging competitive ang mga Pinoy at mas madaling makahanap ng trabaho ay ang ginagawang pagpapalakas sa skills training. Mas marami rin ang negosyanteng mag-i-invest na makakatulong para mapalakas ang ating ekonomiya. At may mas maayos na programa patungkol sa employment generation para sa mas maraming Pilipino. Malaki din, sabi ni Atty. Castro, ang nagawa ng Create More Act upang mas maraming negosyante ang namumuhunan sa Pilipinas at makapagbigay ng mas maraming trabaho sa mga Pilipino. Nagsagawa din ani ang pamahalaan ng reskilling at upskilling lalo't kailangan ng makasabay sa bagong teknolohiya dahilan upang mas magkaroon ng mas maraming oportunidad sa trabaho at mas mataas na kalidad ng hanap buhay ang maibibigay sa mga Pilipino. Dahil sa Create More Act, mas maraming negosyante ang namumuhunan sa Pilipinas para mag-generate ng mas maraming trabaho. At maraming oportunidad sa IT-PBM sector sa pamamagitan ng reskilling at upscaling para makasabay sa bagong teknolohiya. Batay sa inilabas na January 2025 Labor Force Survey, lumalabas na mas maraming mga Pilipino ang mayroon trabaho na nasa 50.65 million. Mas mataas ito kumpara sa 48.06 million noong January 2024. Para sa Balitang Pambansa, Alvin Baltazar ng Radyo Pilipinas.